nagbabalik ang Twin Towers combo ng Gilas kay Soto at AG Edo na may wing na Justin Brownlee solid na solid sa 3, 4 at 5 position, tapos meron pa tayong Junmar at Japet Aguilar, mga Gilas veterans na kayang-kayang makipagsabayan sa international bigs. Update tayo kay AG Edo at naghahanda na rin siya para sa kanyang Gilas comeback. Ito ang kanyang unang laro simula noong na-injury siya sa Japan B1 B-League. Alam naman natin na solid ang kay Soto AG Edo sa batang Gilas noon, at kung naging 100% lang si AG Edo sa kada season ng kanyang karera sa basketball ay mas nagkaroon pa sana siya ng magandang karera. Pareho nga silang free agent ngayon ni kay Soto, pero asahan natin na pagkatapos ng Olympic qualifying tournament at kahit ano pa ang maging resulta ng laro ng Gilas dito ay asahan natin na meron pa ring makakapansin kina Kai at AG Edo na mga liga. Kay Soto naman may mga offers na nga siya na napag-uusapan sa Filipino basketball community. Malakihan nga rin ang mga lumalabas na mga offer ng iba't ibang teams mula sa iba't ibang liga, at pwede pang lumaki ang offer kay Kai kapag naging maganda ang laro niya sa OQT o Olympic qualifying tournament. Hindi lamang ang offer ng mga liga abroad ang tataas kung hindi ay maging ang posibleng matuloy na NBA Summer League stint ni kay Soto, dahil nabanggit na nga ni Tony Ronzo na nakasalalay sa Olympic qualifying tournament performance ni kay Soto ang posibleng NBA Summer League stint ni Kai. Solid na solid ang mga players na makakalaban o makakamatch up ni kay Soto sa Olympic qualifying tournament. Una na dito si Kristaps na mula sa team ng Latvia at naglalaro ngayon sa NBA Finals, sentro ng Boston Celtics. Kakampi ni Kristaps itong si Bertans sa Latvia na naglalaro rin sa NBA at sa team ng Charlotte Hornets. Dito pa lamang sa dalawang players na ito ay mapapalaban kaagad sina kay Soto, AG Edo, Junmar at Japet sa 4 at 5 position. May experience naman si kay Soto sa NBA level at nakalaban o nakamatchup na niya si DeAndre Ayton sa NBA preseason game, at alam ni Kai kung gaano kalakas ang mga NBA players, kaya todo ensayo na siya para matapatan niya. Ngayon itong si Kristaps, kung hindi naman kaya ay itong si Davis Bertans ng Latvia. Maging itong si Buban nga ay nakalaban na ni kay Soto, pero mas bata pa si Kai noon at mas silaw kumpara ngayon. Mas lumakas si kay Soto, marunong na rin na makipag-pisikalan at hindi na rin basta-basta nagpapagulang sa ibang sentro. May bawi na rin sa kanyang mga galaw, kaya asahan natin na hindi basta-basta magpapakain si Kai laban sa mga NBA players, at papalagan niya ang mga ito, mapa-opensa man yan o depensa sa Olympic qualifying tournament. Hindi nga rin nagpahuli si kay Soto sa FIBA Asia Cup qualifiers at siya ang nanguna sa mga players ng first window na merong magandang performance. Ang hamon ngayon kay kay Soto ay dapat mas iangat pa niya ang kanyang laro sa Olympics level naman ngayon, at kung may pakita niya ulit ang laro niya o yung ginawa niya sa FIBA Asia Cup qualifiers sa Olympic qualifying tournament naman ngayon, ay may mga mas magandang oportunidad ang magbubukas, kagaya na lamang ng posibleng NBA contract. Posibleng makakuha si Kai ng NBA contract kapag naipakita niya na kayang-kaya niyang tapatan ang bigs ng Georgia at Latvia, pero hindi ito magiging madali dahil na rin sa malalakas ang mga bigs na kalaban. Kaya naman si kay Soto ngayon todo ensayo na para nasa lagpas 100% na kapag araw na ng laro sa Olympic qualifying tournament. Magandang pagkakataon rin ng kanilang scrimmage game laban sa Poland at Turkey, dahil masusukat natin ang lakas ng Gilas sa mga larong ito. Posible pa nga baka talunin nila ang Poland at Turkey dahil iba na ang Gilas ngayon. Mas maganda ang sistema at laro, mas solid rin ang suporta ng mga Pinoy basketball fans dahil na rin sa palaban nitong si Coach Tim Cone, at ang gusto niya ay makakuha sila ng panalo kahit isa lang sa first round ng OQT, dahil pwede itong maging daan para umabot sila sa second round. Update naman tayo kay Soto na sa proseso na nga sila ng kanyang strength and conditioning coach, na kung saan kinukuha na nila ang target weight ni Kai para sa magandang laro. Merong lakas, bigat, bilis at explosiveness sa laro na tatapat sa bigs ng Latvia at Georgia. Maganda at solid ang naging performance ni kay Soto sa Japan B1 B-League maging sa FIBA Asia Cup qualifiers, kaya naman inaasahan natin na makakapagbigay rin siya ng magandang laro sa OQT. Hindi rin biro ang nakalaban ni Kai ng mga imports sa Japan B1 B-League, at marami rin sa kanila ang naglalaro para sa kanilang national basketball team sa FIBA, kaya naman hindi gaanong mahuhuli si Kai sa experience. Sa strength naman, mas lalakas pa si kay Soto kapag nasa kanyang mid-20s na ang kanyang edad, at dito talaga lumalabas ang peak strength ng mga basketball players. Kay Soto, AG Edo, Junmar Japet, Justin Brownlee, Dwight Ramos, Scotty at iba pang Gilas players kayang-kaya na makapagbigay ng magandang opensa. Nandiyan pa si CG Perez na maganda ang kanyang opensa, kaya naman asahan natin na isang magandang laban ang maipapakita ng Gilas laban sa team ng Georgia at Latvia. Parehong dinadala ng Gilas at ng SGA ang bandila ng Pilipinas sa larangan ng basketball, at gusto natin ang dalawang teams na ito na kung saan top players ang kanilang kinukuha para maglaro at irepresenta ang ating bansa. Marami ang nagsasabi na ang SGA Strong Group Athletics ay parang Gilas team na rin, dahil kung titignan nga naman natin ang mga players ng SGA ay mga active players rin na naglaro para sa Gilas team, at parang sila nga ang Team B ng Pilipinas na naglalaro sa international competition sa larangan ng basketball para sa Pilipinas, dahil kung tutuusin ay kaya ng SGA na makipagparehasan sa Gilas team players pagdating sa laro. Ange Guame, Chris Macolo, Renzo Bando,
Jordan Heading, kay Lan Chongson at iba pa. Solid ang team ng SGA, lalong-lalo na at meron pa silang Ren sa bando ngayon. Explosive ang kanyang laro sa opensa maging sa depensa, kayang mabutata ang malalaking players. Parehasan na sila sa ere dahil sa taas ng talon ni Abando. Konting tulog na nga lang at mapapanood na natin ang Gilas maging ang SGA sa Jones Cup naman. Aabangan ito ng mga Pinoy basketball fans dahil gilas na gilas nga rin ang datingan ng team ng SGA. Yun nga lang, kailangan rin nilang maipanalo ang kanilang mga laro sa Jones Cup at makuha ang kampyonato dahil kung Jones Cup ang usapan, mas mababa ng konti ang level ng competition dito kumpara sa Olympic qualifying tournament na kung saan mga active na NBA players ang naglalaro para sa kanilang team na makakalaban naman ng Gilas sa Olympic qualifying tournament. Nakatutok ngayon ang mga scouts dito kay Kai Sotto para sa Gilas team at titignan nila kung ano na ang kayang gawin ngayon ni Kai Sotto laban sa mga active NBA players. Gaya ng nasabi na ni Tony Ronzon, kung maganda ang laro ni Kai Sotto sa OQT, mas maraming magagandang oportunidad ang magbubukas para sa kanya. Pwede rin na makakuha kaagad sila ng NBA contract kapag natalo niya ang mga active NBA bigs sa matchup at nakuha pa ng Gilas ang panalo. Asahan natin na sa ngayon ay nag-i-scout na si Coach Tim Cone at nag-iisip ng mga taktika kung paano niya mapipigilan ang opensa ng kanilang kalaban at mas manaig naman ang kanilang opensa. May pressure ng konti dahil malakas ang kalaban, pero ang Gilas ngayon ay may laban at may kakayahan na manalo laban sa mabibigat na teams sa FIBA.